Sino kaya yung gumawa? Well, hindi, ano ba to? Bye-bye mga Duterte. Ito daw yung mga alleged na kaso nila. Well, ako, kay Duterte, agree ako dito sa crime against humanity. Betrayal of public trust and treason, sabi ni Justice Carpio, there is grounds to believe na treasonous talaga yung ginawa ni Duterte if merong tinatawag na handshake deal or yung tinatawag na gentleman agreement. Graft and corruption, siguro yung formally culpable violation of the Constitution if totoo tong mga to, okay? Kasi nga it's unconstitutional na mag-decide ang isang tao of the fate of the country. Hindi mo pwedeng gawin yun, okay? Bigong nyo, pangit naman yan, pre. Ito ako disagree ako sa treason kasi hindi naman siya in the position to decide anything. Duwag lang talaga pagdating sa China. Syempre, amo niya yun eh. Iyak yan. Ano yun joke lang yun Graft and corruption, yung confidential fund siguro. Kung totoo talaga na naubos niya yun in 11 days. Of course, I would like a Congress hearing doon, maybe. Who knows? Alright, so pumunta na tayo sa balita ngayon mga kamatis, mga kaibigan. Tinignan ko lang tong meme na to na sinend sa akin. Ang rating ko rito, 0 out of 10. Pangit eh, tanginan nyo eh. Gagawa kayo na papangit ng meme. Punta na tayo dito. Punta na tayo sa balita, okay? Eto, paghain ng arrest warrant laban kay Kibuloy kahapon, tawag na overkill. Duterte, seryoso ka ba dyan na tatawagin mong overkill? Di ba kung may overkill dito, yung 6,000 people na namatay sa extrajudicial killing kasama mga bata katulad ni Kian De Los Santos, yun ang overkill. Collateral damage malala. Bagong Pilipinas muna. Yun talagang malala mga kamatis, mga kaibigan. Pero tuloy na natin to. Ang pulis ang pinadala sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para ihain ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa kahapon. May air asset pa ng Philippine National Police na lumilipad sa ibabaw ng compound. Excessive force ba yan? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi it's Kibuloy. Bukod sa appointed son of God yan, maraming maraming ginagawang hindi kaaya, may army yan, di ba? At saka merong mga bodyguards yan that could be a pseudo army. Mas magandang terminology yun. Kaya hindi overkill yan. Actually, bakit hindi nyo panoorin yung live stream ni Fiscal EJ? Dito sinabi niya yung step by step na pag-aresto sa isang tao. Okay, hindi yan lumabag sa batas. Sakto lang yan actually. Baka nga kulang pa yan eh. Kasi biruin mo apat na area yung hahanapin nila si Kibuloy or i-serve nila yung warrant kay Kibuloy. Kaso wala siya doon sa apat na locations na yon, di ba? Ano bang sabi sa science? Yung Pauli exclusion principle. No two particles can be at one point at the same time. Ibig sabihin, merong probability, mataas yung probability na nandun siya according to their intelligence. And this is not just a normal man. This is a billionaire, philanthropist. And if you're going to believe the Americans na yung mga kaso sa kanya, he is also a predator. Dali, iyak na yung mga DDS vloggers. Lahat, come at me. All, lahat, go. Yung may mga kaso, go. Kailangan nyo ng engagement, go. Tuloy. Ang mga miyembro naman ng KOJC, binomba ng tubig kahapon ng mga pulis. Alam mo kung sino naaalala ko sa ganyang galawan? China. Literal. Yan yung ginagawa ng China. Ang lala, pre. Di ba? Kung yung mga amo ng mga Duterte, yung mga Chinese. The China uses water cannon, di ba? Ito, Kibuloy uses water cannon sa mga
sa mga supporters na kalaban ng mga Duterte, di ba? And ng umaaresto sa kanilang BFF na si Quebuloy. Tuloy natin. Pasok sa compound. Pati sa ibang property ng KOJC sa Davao City at Sarangani, sumugod ang mga pulis para hanapin si Quebuloy at arestuhin. Persahang binuksan ng mga otoridad. Can you use that amount of force? Of course. Meron ng since meron ng arrest warrant si Quebuloy under the rules of the police. Panoorin nyo kasi si Fiscal EJ, mga kamatis. Sinabi niya yan na pwede silang gumamit ng force na ganyan if necessary. Necessary yan. Ayaw sila pagbuksan. Then force open the enclosure. Bawal magtago in the long arm of the law. Pero nasan ba talaga si Quebuloy? Gusto kong malaman yun. Banat ba? Sagutin mo nga. Tuloy natin. Na naka-full battle gear ang gate kahapon sa Glory Mountain at Prayer Mountain sa Davao City. Ang mga eksenang yan, kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na administrator ngayon ng mga property ng KOJC, tinawag niyang excessive at unnecessary ang paggamit ng pwersa ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant. Hindi yan ayaw lumabas, boy. Ikaw naman, Pag ikaw nga, I kill you pa Putya yun ang excessive force talaga. Biruin mo, gumagamit ka lang, imbis na i-rehab ka. Ito sabi to ni Doc Adam, They are not sick. They are not criminals. They are sick, okay? So, anong gagawin mo pag may sakit ang taong addict? Papadala mo sa rehab, gagamutin mo. Ikaw, pinapatay mo, pukin ng ina mo. Ngayon yung mga tropa mo na, biglang excessive force. Sige, kwento mo yan sa excessive force mo. Sa ICC. Ayak! Tama ka na, yung anak mo naman, ito na. Kailangan din nagsibilyan, paalalahanan din dito ang mga otoridad na dapat isaalang-alang ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga kabataan at sibilyan sa pagpapatupad ng batas. Anya, ang paggamit ng dahas ay paglapastangan sa demokrasya. Una, wala namang dahas na ginamit. Actually, yung mga pulis pa nga yung kawawa kasi binasa sila Paano kung magkaubo yan? Real talk. Paano kung magkaubo yung mga pulis? Di ba? Ubo season pa ngayon. Tapos binasa pa. Wala ganon, boy, di ba? Ayan hindi ba yan, maliwanag na obstruction yan? Kasi meron silang legal right to arrest this person. Okay, pero hindi. Ang ginawa ng mga supporter, chinay na. Binasa. Tapos yung police pa yung sasabihin ng excessive force. Buti nga maximum tolerance yung yung ginamit ng pulis 'Di ba? Hindi sila Di ba? Ngayon sasabihin alam mo kasi kailangan din panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ito lang din ang sasabihin ko kay kasi ito yung statement niya. Huwag na nating anahin. Isa-summarize ko lang sa inyo 'to. Ang basically ini-imply niya rito huwag din sana nating kalimutan ang pandarahas sa ating mga mamamayanan ay pagpalapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ng respeto, kaayusan, kapayapaan ng ating bansa. Okay. Ngayon, ang tanong dito, Ma'am Sara, si Quebuloy po ay hindi siya political figure. Tama? He is a public figure, sure, pero hindi siya of any, meron siya mga political affiliation kagaya ng mga Duterte and whatnot. Pero, hindi siya, end of the day, he is still a private citizen. Tama? Correct. Palakpakan kung nagets. Ngayon, yung pag-aresto kay Quebuloy is an arrest of a private person. Tama? Tama, di ba? Kasi hindi na, miski public figure siya, yung mga kaso niya is against private complainants. So, it's not a national issue. Correct? So, bakit kayo may pake or bakit kayo nagkakaroon bigla ng pakialam sa isang pribadong citizen? All of a sudden, should you care for everyone na maaaresto? Ng ganyan or sana maglabas din kayo ng statement. Halimbawa, sa akin, pag bumaba na yung warrant ko against kung may demanda man kay
kay Franklin Miano. Sana maglabas din kayo ng statement. Gets nyo? Ang point ko dito kasi dapat fair lang tayo. Kung hindi naman pala national issue yung paghuhuli kay Kibuloy, wag na lang tayong mag-comment. Sanay naman kayo hindi mag-comment eh. Oh, di ba totoo naman? Anong comment nyo sa China? Wala. It's all good. Huwag ka magsalita. Wag. Don't. Sabi nga ng favorite song ko, Don't Speak. Ay, hindi yan. Don't speak. You know, wish I'm waiting. Don't tell me cause it hurts. No, don't speak. Ayan. Pero pag kay Kibuloy talaga, ratsyada ng daldal. May dalawa sila, kabilaan, di ba? Yung nanay, yung tatay, yung anak. Oh, yung dalawa pa, kulang ano yan eh, parang si Kibuloy meron siyang circle jerk protection galing sa mga Duterte. Bagong Pilipinas ngayon. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Ano ang moral lesson dito? Kahit na po pangit itong meme na to, wag niyo pa rin supportan yung mga Duterte. Iba na lang. Ang dami diyang maayos na politiko. O, i-extinct na natin itong mga to. Bye-bye na. Yun lang, mga lods.